Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, gabi na po ngayon, mag-aalas 10 ng gabi. Andito ako sa taas ng shop. Bali, dito ako nagpapahinga. Dito ako natutulog. Tapos, nagtutupi-tupi ako ng mga damit. Kasi, ito lang yung, sa ngayon, ito lang yung kaya kong gawin, yung magagaan na trabaho. Hindi muna ako magtatrabaho ng mabigat kasi alam nyo ba, nabinat ako. 'Di ba? Ano na ito yung last na video ko, sabi ko nga okay na ako, nag-open na, ay nagbantay na ako sa shop ng maghapon. Pero Biyernes, Sabado, tsaka Linggo, Lunes, ako na ang nagbantay ng shop. Tapos, nung Sabado, ako na ang naglinis doon sa baba sa mga aso. Ako na ang naglinis ng bahay doon kasi yung anak ko umalis. Sabi ko, kaya ko naman. Tapos, kasi maganda na yung pakiramdam ko nung araw na yun. Tapos, umalis kasi yung anak ko. Bumalik siya nung Lunes na siya na bumalik. Alam nyo ba, nung Sabado ng gabi, medyo masakit na ang ulo ko. Tapos nung Linggo, ganun pa rin ang ginawa ko. Ako pa rin ang naglinis doon kasi wala naman ibang maglilinis. Ako pa rin ang naglinis doon. Tapos, pagdating ko dito, nagbantay ako ng shop. Tapos nagluto. Siyempre, bantay din sa tindahan. Kasi yung araw ng Linggo, yan ang araw na maraming nagbabayad ng mga utang na lingguhan ang bayad. Ganun, Linggo talaga sila nagbabayad kasi kadalasan sa kanila Sabado yung sahod nila. Tapos dumating din yung yung tita ko, yung pinsang buo yun ng tatay ko. Kaya tita ang tawag ko sa kanya. Binisita niya ako kasi alam nga niya na na-aksidente ako. Kaya binisita niya ako. Siyempre, alam nga naman na may bisita tayo, higaan natin siya. Kaya maghapon ako noon na hindi nagpahinga. Tapos nagluto pa ako noon ng merienda. Nilutoan ko pa ng merienda yung tita ko kasi nga wala naman akong maipapakain sa kanya dahil nga hindi ako umaalis at saka hindi ako namamalingki. Kaya meron saging dyan sa unahan namin, bumili ako. Habang nagluluto ako, nagbabalat ako ng saging, yung ulo ko para na siyang sasabog. Yung loob ba? Yung loob. Para na talaga siyang sasabog. Ang sakit na ng ulo ko, tapos yung tenga ko noon, parang puno ng hangin na parang sasabog na siya. Basta di ko talaga maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko noon. Tapos yung dito ko noon yung sa may sa may paa, yung dito, yung kalamnan niya parang nanghihina. Yun ang pakiramdam ko. Pero tiniis ko pa rin yung pakiramdam na yan hanggang sa makaalis yung tita ko. Tapos nung nakaalis yung tita ko, pumunta ako dun sa kabilang bahay. Hinayaan ko na sila Rhea na magbantay sa shop at saka sa tindahan. Tapos nagpahinga ako dun. Siguro pumunta ako dun mga alas 7 ng gabi. Tapos bumalik ako dito mga alas 11 na ng gabi. Ayan. Ganun. Masama na talaga ang pakiramdam ko noon. Tapos dumating yung Lunes, ako ulit yung naglinis. Pagkagising ko, naglinis ako dito sa shop. Tapos hinanda ko yung pagkain ng mga aso at pumunta ako dun sa kabilang bahay para pakainin ang aso. Tapos naglinis din ako doon. Ako din ang naglinis. Ako rin ang naglinis doon. Tapos pagkatapos ko maglinis doon, pumunta ako dito siguro mga 8:45. Tapos nagpahinga ako ng konti. Sabi ko, pahinga muna ako ng konti dahil gusto ko noon mamalingki. Pero ang nararamdaman ko noon, kakaiba na talaga siya. Ang bigat ng ulo ko, tapos parang nanghihina yung mga binti ko. Ganun ang pakiramdam ko.
Kaya sabi ko kay Rhea, magpapahinga na lang ako. Tapos sabi ni Rhea, sige, sabi niya, magprito na lang ako ng itlog para ulam sa pananghalian. Siya na lang daw ang magprito. Tapos sabi ko sa kanya, sige, maglaga ako ng itlog, ito na lang ang iulam ko. Magdadala na lang ako ng kanin doon sa baba. Kasi wala naman kami doon gas, kasi di nga kami nagluluto. Kaya nagdala ako ng doon, pagkain. Tapos nahiga ako. Pumunta ako doon alas 10. Tapos bumangon ako ng alauna para kumain ng kanito ng kanin. At saka ininom ko yung gamot sa kidney stone. Kasi bumalik. Ang dami kong sakit talaga. Tapos ayan, nahiga ulit ako. Tapos hindi talaga maalis-alis ang sakit ng ulo ko. Yung sakit ba dito sa loob, na parang papunta dito, parang kalat yung sakit niya. Basta kakaiba talaga yung yung sakit na nararamdaman ko. Kaya kaninang umaga pumunta ulit kami, bumalik kami sa FEU, nagpa-check up ulit ako. Pinatingnan na namin yung yung tenga ko kung may diferensya, kung may damage ba nung nabago pang ulo ko. Sa awa ng Diyos, wala naman, okay naman daw, or yung eargram ko, okay naman daw. Tapos, chinek pa nila, may chinek sila sa akin kung, basta, may test sila na ginawa sa akin, kung naririnig ko yun, tapos, kung, dun ako sa loob ng kwarto, tapos nagagamit lang siya ng mic, nagagamit ako ng mic, tapos doon siya nagsasalita sa labas. Sabi niya sa akin, sabihin ko daw lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng sinabi niya, sasabihin ko, uulitin ko. Ganun ang ginawa ko, kaya nakita ko naman doon sa result na parang 100% naman na okay yung pandinig ko, hindi naman ako bingi at saka din na apektuhan yung tenga ko. Tapos, ngayong araw na to na hindi ako kumilos kasi pumunta ako sa sa hospital. Maaga pa kami pumunta doon sa hospital, may kasama ako. Ngayon na na hindi ako kumilos, maganda ang pakiramdam ko. Naintindihan ko na siguro hindi pa talaga ako pwede kumilos, hindi pa talaga ako pwede na magtrabaho. Kasi ganito nga yung nararamdaman ko na na sumasakit pa ang ulo ko pag ginagamit ko yung lakas ko. Matagal pala, sabi ng doktor, matagal yung bago mawala. Kasi syempre sa ulo, pag kinapa ko pa nga yung ulo ko, may maliit pa siya, parang ganun pa kalaki na na bukol. Yung sa may bukol. Tapos pag medyo diinan ko, parang namamanhid yung ilalim ng ulo ko. Ganun katindi yung nangyari sa akin. Kaya ngayon, alam nyo, si Rhea, meron silang ceremony sa Webes. Yung buhok ko puting-puti na talaga kasi hindi ako pwede magkulay. Tapos nagkaroon pa ako yung sa liig ko masakit kasi nga yung unan ko kailangan mataas. Tapos nito, parang naka-steady lang yung higa ko kasi pag gumanon ako, masakit yung dito. Pag tumagilid ako ng ganun, masakit yung dito ko. Ang hirap ng posisyon ng tulog. Pag natulog ako, ikot ako ng ikot, naghahanap ako ng posisyon kung anong higa ang gagawin ko. Ganun kahirap. Ang hirap pala yung sa head trauma. Ganun, kaya mag-iingat talaga tayo, lalo na pag nakita natin na gasgas na yung chinilas natin, itapon na natin kasi pag nadulas tayo, baka matulad din sa nangyari sa akin. Ang hirap. Ako malaking pasasalamat ko sa kay Lord na iniligtas niya ako doon sa aksidente na marami man akong naramdaman na sakit, pero napakaswerte ko kasi hindi nagkaroon ng blood clot ang aking utak. Ayan, parang napaka-imposible. Alam nyo ba ngayon, pag lumalabas ako na basa yung yung kalsada, o kaya yung parang may aakyatan ako,
takot na takot ako. Parang nagkaroon ako ng trauma nung yung basa ba. Basta pag basa yung yung labas, takot na takot ako maglakad. Tapos syempre hindi naman natin maiwasan na maglakad pag may ulan kasi nanay tayo, marami tayong kailangang gawin. Parang hindi talaga maalis ang nervyos ko. Tsaka dahan-dahan lang ako maglakad o umakyat sa mga baitang pagbasa. Ganon. Sobrang ako natakot. Ayan po. Kaya hindi muna ako makakapunta din sa mga mga video ninyo kasi medyo nahihilo pa ako, pagaling-galing ako, pero siguro mga ilang araw lang ang magdaan, baka magaling na ako. Hindi lang talaga sa ngayon kasi masama pa yung pakiramdam ko. Tsaka sabi ng doktor, mag-ingat daw ako. Ingatan ko daw yung ulo ko kasi matagal daw ito gumaling kasi sa lakas ng pagkabagsak, yung ilalim daw sariwa pa yung maga, ganun. Ayun po. Ayan yung nangyari sa akin itong nakaraang araw at saka ngayon. Ganun ang ginawa ko. Nakauwi kami dito kanina. Alas 4 na ng hapon. Tapos, ayan. Ngayon, nagtutupi-tupi ako kasi di pa naman ako inaantok. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ng video ko. Alam ko naman po kung sino kayo. Salamat sa pagpunta sa video ko kahit di ko kayo mapuntahan. Matagal ko kayo mabalikan. Maraming salamat po. Pero babalik ako sa inyo. Salamat po hanggang sa susunod na video ulit.